meron po tayong inaayos, isang digital na microwave. So ang issue nito, sabi ng may-ari, may power naman pero hindi po umiinit. Yon, ngayon mga ka-repairman, tingnan po natin kung umiinit ba yung nilagay nating tubig. So yan po, na hindi po siya umiinit. So sabi na nga may-ari ay may power pero hindi umiinit. So ngayon mga ka-repairman, no, yan plug muna natin. Eto. Tapos buksan po natin, no, kung ano po yung possible na problema nito. May power pero hindi umiinit. So kapag po push button ang inyong appliances, no, kapag may push button yung mga appliances, ang tawag po dyan ay digital. Kapag naman pinipihit yung microwave na timer, ibig sabihin po, yun po yung manual, no, or yung analog. So ngayon mga ka-repairman, bubuksan na natin. Meron pong mga tornilyo sa ilalim yan. So buksan lang po, no. Make sure naka-unplug muna. Nakabunot po yung plug nya for safety. Yun po yung laging unang gagawin ninyo kapag may ginagalaw kayo, no. Kailangan nyo munang bunutin sa saksakan. Kasi ako mga repairman, no, may nangyari na sa akin yan. Electric pan, no, ginagawa ko isang electric pan, hindi ko alam naka-plug pala. So tayo po yung nanginig, no. Nanginig po tayo mga repairman. So gumagana naman yung transformer niya, no, may ugong. Tapos gumagana naman yung fan sa likod ng microwave. Pero hindi umiinit. Okay, so check po natin kung ano yung possible na naging problema nito. So yan, malapit ko na siyang makalas. Marami po siguro sa inyo na may power pero hindi umiinit, no. Halos ganyan naman ang issue ng microwave, eh. May power pero hindi umiinit. So yan po, tanggalin ko na yung cover. Ayan po, no, tanggal na yung cover. Yan. So bali dito po tayo titingin, no. Yung pong tinatawag na magnetron. Okay, no, nakagalaw po yung ating ilaw. Yan, no. Ito po yung tinatawag na magnetron. So bago natin galawin yan, kailangan muna natin i-discharge yung kanyang capacitor na high voltage. Ayan, no, yung 2100 microfarad, no. So ito po yung kanyang capacitor. Ayan, no, discharge muna natin mga ka-repairman. Okay, sa pag-discharge, so ganito lang, no. Okay, so kailangan mo lang yan i-short. Ito yung isang contact niya, nasa ilalim. Tapos yung isang contact, ito po siya, short natin. Ayan, shorted lang, no. Ayan, short natin para ma-discharge yung capacitor. So wala naman siyang pondo, no. So safe naman. So ngayon mga ka-repairman, total nakalas na rin yung capacitor niya ng connection ng dalawa. Okay, subukan natin, no. So kapag kumakalas po kayo ng terminal, kahit ano man terminal, tandaan nyo po, no, huwag kayong magkamali. Huwag nyong ilipat. Kung saan nakalagay, ay doon din ibabalik. So ngayon, i-test natin yung capacitor. I-select natin ng X1K. Ayan, no, naka-X1K po siya. Tapos subukan natin kung may reading, no, yung tester natin. Capacitor po ang tinetest natin. Ayan, no, so kung makikita po yung tester, may reading naman. Ayan, no, gumalaw po yung tester natin. Yung po kasing capacitor ay mababang microfarad lang, no, pero high voltage po siya, 2100 volts. Ayan, no, may reading po yung tester natin. Ibig sabihin, pag may reading na ganyan, ay hindi po sira, no. Ayan, no, mabalik po siya. So ibig sabihin, good po yung capacitor na to. Ayan, no, so ganun po yung reading. Isa pa, tingnan po yung reading ng tester natin.
Ayan, no? Yung reading po ay mahina lang, no? Dahil 0.7 lang yan. 0.7 microfarad. Ayan, no? So, yan po. Tapos, ibabalik natin yung ating tinanggal na terminal. Tulad na sinabi ko, kung paano po tinanggal, ay ganun din ilalagay. Ayan. Tapos, yung kabila. So, yan mga ka-repairman, no? Guys, ano may yan? Tapos, sunod natin na i-check yung kanyang fuse. So, ito po yung fuse niya, no? Ayan, testerin natin. Okay, kakasin na natin, no? Para ma-check na maayos. Ayan, so lahat po ng microwave ay meron po tinatawag na fuse. No? Iba po yung fuse sa taas. Dalawa po kasi yung fuse ng microwave, no? Isa po dito yung main, so hindi po sira yan kasi may power naman display, no? Okay naman fuse niyan. So ito po yung check natin. Okay, yung fuse ng magnetron, no? Nagaling po sa kanyang transformer. Ito po yung binablog natin noon, no? Na paano gumawa ng heavy duty na battery charger gamit ng microwave na transformer. Ito po siya, oh. Ayan po siya. No, yung binablog natin na paano gumawa ng battery charger, kung paano gumawa ng spot welding, na yung spot welding na battery, yung ini-spot po, yan po yan, no? Microwave transformer. So ayan, balik na po tayo. Check natin yung capacitor. Okay mga ka-repairman, no? Putol siya. Okay, putol yung fuse niya. Ayan, no? So putol po yung fuse niya, no? Nakikita natin. So sigurado po, pati magnetron sira na rin. Okay, no? Meron po tayong remedyo dyan kahit nasira yung magnetron, no? Nare-repair po natin. Pero kung may pambili po kayo, bili po kayo ng bagong magnetron, no? 700 to 800 po sa online, no? Magnetron. So ngayon, tulad na sinabi ko, i-repair po natin yung magnetron. So i-test po natin yung fuse niya. Ayun mga ka-repairman, no? Wala pong reading, no? Kaya pag gumalaw kanina, yun po yung reading ng capacitor. Yan, no? Wala pong reading, continuity. Okay naman yung tester natin, no? So ayan po, no? Putol yung kanyang fuse. So ngayon, unahin kung gagawin yung fuse niya. No, i-bypass lang po natin yung fuse niya. So sa mga ganyan issue, pwede naman i-bypass yung fuse. Pero kailangan manipis lang po, no? Kailangan naangkop sa ampere po ng microwave. Ayan, so kukuha tayo ng dalawang fuse. Dalawang hibla lang, no? Yung pong dalawang hibla, kapag nagka-problema yung microwave, so masisira po yung fuse, no? Ito, ilalagay natin. So hindi siya masusunog. Ayan, for safety po ito, no? Ayan, isang hibla. Ito po, no? Ay, dalawang hibla pala. Ayan, tapos ayan, dugtungin natin dito, ibulang natin. Ayan, kuya, isoldering iron po natin, no? Para hindi po nagka-loss connection. Pag-share din po yung video mga ka-repairman, no? Para malayo pa po ang marating ni Jeff Repairman. Ayan, ibubulang po dito, ikot-ikot. So dalawang hibla lang po, no? Yung manipis na wire, manipis po, no? Wag makapal, delikado po 'yon. 'Yon. Tapos, tulad na sinabi ko, soldering iron po natin. Yan, inangin po natin siya. Para di siya magka-loss connection. Yan. Tapos, isa pa. Yan. Isa pa. Ayan na, para iwas loss connection. So ngayon, kahit na nakainang na po siya, i-test natin, na para wala na po balik-balik. Ayan, so gagamit naman po tayo dito.
X1 na lang, no? X1 continuity. So napakaganda po talaga kung meron kang gamit na tester, no? So yan po, may reading na po yung fuse, no? So takpan na natin. Yung tester ko po ay nabili ko sa online ng 350 pesos. Best Guard po yung brand niya, no? So hindi po tayo nagpo-promote. Yun po isang mga nagtatanong lamang. Yan, tapos lalagay na po dito. Kung saan natin binalik, kinuha, doon lang po ilalagay. Okay, nakaklip po yan, no? Yun, nakaklip siya. Tulad po na sinabi ko, no? Yung mga terminal, huwag niyo pong ipapalit. Ayan, no? So, sigurado po, kahit na hindi ko pa tinesto, yung mic, yung tinatawag na magnetron. Okay, no? So, mga ka-repairman, yung pong value nito, kung bibili po kayo ng bagong magnetron, ito po, no? 610 ampere. No? 610 ampere po yan. Hindi po ibig sabihin na 600 ampere. 600 ampere po yung dapat nyong i-load na breaker, no? Hindi po. Yung pong 600 ampere na po, 610 ampere, yun po yung lakas niya. No? Lakas po yan ng isang microwave, no? Kaya tinatawag na high voltage, ayan, no? So parang welding machine lang yan, no? 'Di ba? Yung mga welding machine may nakalagay 200 ampere. Tapos may ibang nakalagay pa 300 ampere. Hindi naman porket nakalagay sa welding machine 300 ampere ay 300 ampere na din yung breaker nyo or yung wire nyo na makapal po. Hindi po, no? Yung ibig sabihin ng 300 ampere na yun, yung lakas niya, no? Yung ampere po, yung lakas ng spot ng welding. So yun po, no? Meron na po akong dinemong ganito, 610 ampere po tawag diyan, no? Yung value. Kung bibili man kayo, kailangan kamukha niya 610, no? So kaya mga ka-repairman, tulad na sinabi ko, ito po, no? Yung tinatawag na magnetron, ito po yung test natin. Yung magnetron plug. Okay, ito po yung magnetron plug, no? Kung bubuksan po yan, buksan natin. Ako po kasi yung mga ganito, nire-repair ko, no? So, tulad na sinabi ko, kung meron kayong pambiling bago, no? Mas okay kung bago, syempre. Pero napakamahal po, no? Yung mga branded nito, original, nasa 1,100. Yung local, nasa 600, no? So, yan po. Ito po yung tinatawag na magnetron plug. No, yan po yung usual na problema kapag shorted po or putol yung fuse. Ito po yung fuse, no? Kapag putol po yan, ito po yung usual na problema, magnetron plug, no? Try po natin palitan yan, mga ka-repairman. So, bago yun, i-test natin. Sa pag-test, kailangan lang natin alasin yung kanyang terminal. Ito po. Ayan, tanggal na, no? Dalawang terminal. Meron pong dalawang terminal sa ilalim yan. Ito po, 1, 2. No, dalawa po siya, no? 1, 2. Ayan, no? Ito po siya, oh, terminal. 1, 2. Diyan po tayo magte-test. Gamit ang, ito po, no? Na X1. X1 tester po. X1 analog multimeter. So, magte-test po tayo ng continuity, no? So, kailangan wala po itong contact, no? Yung isa po dito, yung isa dito po siya sa body, sa housing. So kahit magkabaliktad, okay lang po 'yan, no? Okay, so yung isa sa body, sa housing, yung isa naman pong terminal dito, no, sa isang contact niya. Dito po, no? Test natin. Ayan mga ka-repairman, no? So tama yung hinala natin. Sira nga po yung kanyang magnetron plug. Ayan, may reading po siya, no? Kailangan wala pong reading 'yan. Ayan, may reading po siya, no? Ayan. Siyempre, sigurado sa kabila, meron din siya dito. O, tama yung hinala natin, mga ka-repairman, no? Ayan, no? So, may reading po siya. So, mahina po tayo, mga ka-repairman, no? So, ito po isang, konting clips. Mahina po tayo sa pag-repair ng amplifier, no? Mahina po tayo sa pag-repair ng TV. Mga basic lang po yung alam natin. Pero sa ibang gamit, magaling po tayo. Magaling po tayo sa mga pag-repair ng ibang gamit tulad ng mga microwave, automatic washing machine, top load, front load, lahat po alam natin, board repair, lahat ng error. So ibang appliances po magaling tayo. So may na po tayo sa mga amplifier tsaka TV na mga repairman. So pasensya na po sa mga nagtatanong na hindi ko po gano'n nasasagot.
No? So ayan po mga ka-repairman, no? Sira po ito yung tinatawag na magnetron plug. Yan po yung papalitan natin. Okay? So isa pa kung paano mag-test. Ayan, so kailangan wala pong contact yan, no? So may contact po siya, ibig sabihin, yan po ay grounded na. No? Or shorted, no? Dahil nga po yung fuse ay putol na. Yun pong kaninang ginawa natin. Okay, isa pa. Ayan, no? May contact siya. Dapat wala pong contact yan. No? So ngayon mga ka-repairman, alasin na natin. So tanggalin po natin yan, no? Kung wala ako ng pamalit, ito yung ipapalit natin na magnetron plug. So marami po akong magnetron plug dito, no? Ayan, marami tayong magnetron plug dito. Ito po, yung ating mga magnetron plug na binibili ko po yan sa online. Ang tawag po rito ay magnetron plug. Okay, kapag nakalagay na po yung bago dyan, i-test po natin, na? Yon. So ngayon mga ka-repairman, babaklasin po natin yan. So unang step, tanggalin po natin to. Long nose. Yon, tanggal na, pati yung kabila. Tanggal na rin. Tapos, kuha tayo ng flat screw. O yeah, kahit wag nang pukpukin, no? Ayan. Kabila. Ayun, tanggal na po mga ka-repairman, no? Ayan. So, ilalagay ko lang dito. Ayan, sa taas, no? Ayan, dito. Para malaman niyo po yung sira niya, no? Yan po yung sira niya. Tapos, kuha tayo ng bagong magnetron plug. So, kukunin ko to, bagong-bago. Ayan, no? Ayan, bagong-bago to mga ka-repairman, no? Ang gagawin lang natin, kung paano po nilagay yon, ay ganun din nila ibabalik, no? Ay, mali pala. Kung paano lang po tinanggal yon, ganun din ibabalik. Yon. So, tapos, kukuha tayo ng tornilyong maliit. No, para gawing ilak po natin nung 4, no? Kasi po natanggal na yan. Kapag natanggal na po kasi yan, sa pagkakaklip, hindi na po natin mailalagay, no? So, ang ginagawa ko po, pinapalit ako ng ibang tornilyo. So, eto nga. Ayan, no? Dahil po yan ay isang original, no? Na magnetron. Original po kasi yan mga ka-repairman, nakalagay dyan, no? So, pinapalitan natin. Ayan, no? So, hindi kasya. Sobrang laki niya, no? Magpapalit tayo ng iba. So, kung wala ko ng tornilyo dito. So, naghanap lang po ng tornilyo mga ka-repairman. Sandali lang. Ito, 1. Kinukuha ko po black screw. No, black screw na maliit. Okay, may nahanap na po ako, no? Ito, black screw. Mahaba lang po ito, no? Ang haba niya. Ayan, no, black screw. So, hindi naman nabala yan, no? Hindi naman nabala sa pag-init. So, mahaba masyado. Okay lang. Palitan ko to kasi hindi siya pointed, no? So, okay lang po kahit mahaba, no? Na tornilyo. Hindi naman nabala yan sa pag-init niya. So, kumukuha ko ng ibang black screw pa, yung matulis. So, eto po, no? May nahanap na ako. Pasensya na po, no? Hindi po tayo prepare. So, hindi ko alam na magnetron ang problema nito. Yung iba naman kasi, capacitor ang problema, no?
May power pero hindi umiinit. Kapag po kasi sira po yung capacitor niya, hindi po talaga iinit yan. So yan po, no? Medyo napahaba lang po yung ating tornilyo. So ngayon po, i-test natin. I-compare natin yung kanina. Ay, hindi pala, sandali. Kailangan natin inangin to, no? So ibabalik po natin yan, no? Inangin natin. So gagamit tayo ng konting paste. Ito po, no? Ayan. Tapos lid. Ayan, maganda po talaga kung meron kayong gamit na paste, no? Tsaka lid. Ayan, lagyan natin ng paste yung lid. Ayan, tapos konti pa dito. Ayan, tapos yung isa naman. Ayan, yung isa naman dito. So yun po, no? Ngayon, ididikit na natin. So bago natin idikit yan, kailangan iulma natin, no? Pwesto natin yung naayon, nababagay. Yung lumalaban siya, no? Para hindi po tayo mahirapan. Yung lumalaban dapat. Yan, tapos kabila. Pakishare din po yung video mga ka-repairman, no? Para malayo pa po yung marating ni Jeff Repairman. Target po natin yung 1 million followers. 1 million talaga, no? Para makabili po tayo ng lupa. Ayan mga ka-repairman, no? So, ayan, sana makabili po tayo ng lupa. Pangarap po natin yan. Ayan, tapos inangin na po natin. Ayan, no? So kailangan po talaga kapit na kapit siya, no? Ayan, so kailangan kapit na kapit po yung lead natin. Yun, no? Kapit na kapit talaga. Ayan, no? Kapag po kasi hindi ganong makakapit siya mga ka-repairman, no? Magkakaroon ng loss connection. Yun, no? So, okay. Okay lang yan mga ka-repairman, no? Nasobrahan ng konti. Okay, yung taas pa. So, hindi naman yan malulusaw, no? Hindi naman yan matatanggal ulit. Kaya safe po yan. Yun. Yun. So, ngayon mga ka-repairman, i-test na po natin. No, i-compare natin yung kanina tsaka yung ngayon. Ayan, X1 ulit, continuity. So, tingnan po yung tester natin. So, kailangan wala pong reading yan, no? I-connect ko siya dito. Ayan, nakakonect na po, no? Ayan, nakakonect na. Ayan, wala pong reading dapat yan. Ganyan po yung okay, no? Na magnetron or magnetron plug. Yung kabila. Ayan, wala po siya, no? Ayan, no? Wala po siyang reading. So, eto mga ka-repairman, kahit na hindi siya nakalagay, matest natin kung may problema. No, ganyan po yung pwesto niyan. Ito po yung body, yung kaha po ng bakal na tinetest natin, no? So, ito po yon. Tapos, pag nag-test ka rito, may contact. Ito, no? Ayan, no? Shorted po siya, no? Ito. Ayan, shorted po siya. Or grounded, no? Ayan. Kasi nagkaroon ng contact ito dito. Ayan, no? Yon. So, ngayon, subukan na natin, no? Subukan natin mga ka-repairman kung iinit na ba siya. Ibabalik ko muna yung tinanggal natin. Ito. Yun. Susubukan natin, no?
Okay, ilalagay ko yung baso kanina. Eto. Yung tubig na hindi mainit. May tubig. Ay, natapon na. Tubig po laman yan, no? Yan, nakakalagay na. Yun, mga ka-repairman, subukan na natin, no? So, walang cut po yung video. Walang daya, no? Ayan, plug na natin. Yan, naka-plug na po, no? May power na, tapos i-express natin. 15 minutes, no? Tapos i-start natin. Yan, mga ka-repairman, no? So, gumagana na po yung compressor. Gumagana na po yung ano niya, no? Magnetron plug. Ayan, no? Kaya lang ako naka-prepare, mga ka-repairman, i-cancel ko no, kung sakaling masisira ulit yun, may marinig yung spark. Yung po yung spark ng fuse, no? So, safe pa rin siya. Okay, so buksan natin. Kung mainit na ba? Yun, mga ka-repairman, mainit na, no? Na yan, naka-express. So, patagalin po natin, no? Para yung usok ay makita nyo. Mas maganda tinapay, no? Tinapay, Grace. Peng tinapay. Choco Tops. Hindi, yan na lang. Ito, mga ka-repairman, tinapay, no? Yan. So, tatapo ko yung tubig. Ayan, tinapo ko yung tubig. Ayan. Tapos, lalagay natin yung tinapay, no? Hindi, mga ka-repairman, hindi mainit to, no? Ayan, para malaman natin kung umuusok na siya, no? Ayan, so lagay natin dito. Ayan. Tapos, i-1 minute natin, no? Micro. Tapos, 1 minute. Tapos, start. Yan, mga ka-repairman, dinig nyo ba? Yung tinapay na yung malambot na lagitik, tinapay po yun. Ayan, no, 1 minute po yan, mga ka-repairman, no? Para mas may pakita po sa inyo na maayos na legit po yung ginawa natin. Walang problema yan. Sa mga maglalagay po ng fuse, no, kailangan safety first. Huwag po kayo maglalagay ng makapal. Mas manipis, mas safety po. Pag-share din ng video, mga ka-repairman, para mas malay pa pumarating ni Jeff Repairman. Ayan, no? Umaamoy na po yung tinapay, no? 17. Ayan, 1 minute po yan. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito, mga ka-repairman, no? Ayan, umuusok. Aray! Ayan, no? Talagang umuusok po yung tinapay, no? Ayan. Aray. Ang init. Ayan, mga ka-repairman, no? Umuusok talaga. Gusto ko talaga ipakita sa inyo na mainit po yan, no? Ay. Yan, di ko makawakan, no? Yun, sarap nito, no? Oh, bagong luto. Yan, no? Umuusok talaga. Yan, no? Kita niyo, mga ka-repairman, umuusok. Yan, no? Sobrang init. Ayan, kainin natin, mga ka-repairman, no? Init. Init na. So yan po, mga ka-repairman, maraming salamat po at pagka-share ng video. Thank you.